consultation, public consultation, sapagkat gusto ng House of Representatives, lalo na yung Committee on Suffrage at Electoral Reforms ng House of Representatives, gusto nilang ma-tap nga yung expertise ng mga ilang akademiko, mga legal experts, at saka para din makuha yung pulso ng bayan ukol dito sa usapin ng political dynasties. Sapagkat 40 years ago pa, nang ito'y ilagay sa ating saligang batas, no, ng ating nag-draft ng 1987 Constitution, at doon sa provision sa saligang batas, malinaw doon na para palawakin yung partisipasyon ng ating mga mamamayan, kinakailangan ay iban itong mga tinatawag na political dynasties na siyang may monopolyo o monopoly ng mga posisyon sa gobyerno, no, at sila rin ang naglalaban tungkol ilang mga pamilya lang sa ating lipunan. Ngayon, doon kasi sa konstitusyon natin may mga provision doon na sinasabing ito'y prohibited na, no, pinagbabawal na para hindi monopoly ng ilang mga pamilya yung ating mga serbisyong yung ating public service o public offices, no, kundi dapat i-open ito at magkaroon ng equal participation at opportunity ang ating mamamayan na magsilbi sa ating bayan. Kasi kung tutuusin, bibigay ko lang yung ilang mga figures, no, sa dominance ng ating political dynasties. Sa ating Senado, halos masasabi nating 60% ng total number ng ating senador ay nanggaling sa political dynasties, no? 60%. Sa House of Representatives, halos ayon sa mga recent na datos, 80%, no, ng mga nandyan na miyembro ng House of Representatives ay galing sa mga political dynasties. At pati itong ating party list system na sana ay nakareserba para sa mga ordinaryong tao, no, yung tinatawag na mga nasa laylayan, ay pati ito ay na-infiltrate at pinasok ng mga political dynasties para madagdagan yung mga miyembro mula sa kanilang pamilya na may hawak ng ating mga public offices. Ganyang kalala ang political dynasty sa ating bansa. In fact, meron ngang isang kilalang akademiko na nag-testify sa House of Representatives. Yung kasi may 24 panukalang batas ang final dyan sa House of Representatives. At kahapon, nagkaroon na ng second hearing, no, kung saan in-invite yung mga experts, no, sa House of Representatives upang ibigay yung kanilang mga opinion at panukala ukol dito sa mga na-file ng mga batas, panukalang batas ukol sa pag-prohibit ng political dynasties. At kanina, sa araw na ito, nagkaroon ng isang public consultation sa Carmona, Cavite, no? Hindi sa loob ng Kamara, kundi pumunta yung mga ilang congressman sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Pumunta sila sa isang gym dyan sa Carmona, Cavite, at sa tulong ng mga local governments doon at mga nasa eskwelahan ay nag-conduct ng open public consultation upang makuha yung pulso
mamamayan at ng bayan tungkol sa issue ito. So, kahapon, yung sa House of Representatives, yung pangalawang public hearing sa House, ako'y inimbita upang bilang chairperson ng CENPEG, no, Center for People Empowerment and Governance, upang ilahad at sabi yung aming mga panukala at opinyon ukol dito sa anti-dynasty bills na final sa House of Representatives. Nung unang public hearing sa House, ang mga in-invite nila, mga legal experts, no, may mga ilang mananaliksik na kilala na marami nang sinulat ukol dito sa political dynasty problem, no? At in-invite din ng ilang mga deans ng mga College of Law ng iba-ibang university. Ganon, kanina, hindi, kahapon pala, yung public hearing, ang kanilang inanyayahan ay mga dating justices ng Supreme Court, gayon din mga ilan sa mga nag-draft nung 1987 Constitution, katulad nila Attorney Ascuna, Attorney Carpio, at iba pang mga leader ng mga civil society at non-government organizations upang mag-share ng kanilang position paper at suggestion para dito sa mga panukalang batas na ito. Tulad nung nabanggit ko, 24 na yung final na panukalang batas prohibiting itong political dynasties. Gagawin itong Committee on Suffrage and Electoral Reforms